Ito pala, tingnan nyo. Ito, tingnan nyo kabibig ha. Yan ang isinisigaw ng maraming OFW na OFW Zero Remittance Week from March 28 to April 4 from in support of Pangulong Duterte. Naku mga kabibig, nakarating ito sa Malacanang at talagang may babala daw si Claire Castro mga kabibig. Ano kaya ang pabala ng tawag dito ng Malacanang? May babala sa mga OFWs na sasali sa Zero Remittance Week para kay Duterte. Naku, grabe naman yung babala mga kabibig. Pinaalalahanan ni Palace Peace Officer Claire Castro ang mga OFW na maging mahinahon. Halaka, mahinahon daw at dapat pag-isipan mabuti kung kailangan ba talagang hindi magpadala. Dapat daw ay maging patas ang mga OFW hinggil sa kanilang pag-isip tungkol sa nangyayari. Mga kabibig, grabe. Oh well, yan naman po ang pino-point out ni Madam Claire Castro, 'di ba? Dapat maging patas daw. Yan mga kabibig, oh. Yan ang kay Claire Castro. Sabi dito, kung hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaring ipadala sa pamilya nila, hindi lang po ang gobyerno ang maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. Hinimok niya rin ang mga kababayan natin abroad na maging patas ang pananaw dahil sa mga ulat na ang ilang grupo ng OFW ay hindi magpapadala ng pera sa bansa mula sa 80 years na kaarawan ni Duterte na March 28, 2025 hanggang April 4, 2025. Nako, nakarating ito sa OFW, lalo na sa chairman, yes mga kabibig, lalo na sa chairman ng vice chair ng Maisog Croatia mga kabibig. Sinagot niya si Claire Castro. Gusto niyo bang makinig sa sagot niya kay Claire Castro? So ito kabibig ang sagot ng OFW Vice Chairman ng Maisog Croatia hinggil sa sabi ni Claire Castro na dapat maging patas daw. Ito kabibig ha. Sagutin ko po isa-isa yung pahayag ni Attorney Claire Castro na sabing dapat mahinahon tayo mga OFW. With all due respect, Ma'am Castro, hindi po pwedeng sabihin ganon na dapat mahinahon dahil unang-una nakikita namin kung ano yung pagtrato ng ating pamahalaan kay Tatay Digong. Kitang-kita po namin sa video kung paano puwersahang pinaalis sa bansang Pilipinas ang ating mahal na Pangulo. At hindi nyo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin para sa ating mahal na Pangulo. At pangalawa, sinasabi niyo po na mayroon po tayong batas na sinusunod. Tama po kayo, mayroon po tayong batas na sinusunod. But hindi po ba nararapat na doon lilitisin ang kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas, doon sa bansa natin? Tama po ba? Tama din po ba na ipadala natin or isurrender natin si Tatay Digong sa mga banyaga when in fact we are not anymore a member of the International Criminal Court? I am not a lawyer, pero I can read and understand po. Pangatlo, sinasabi niyo po na hindi lang gobyerno ang maapektuhan, kundi pati ang pamilya. Ma'am Castro, huwag niyo pong alalahanin ang aming mga pamilya. Kung magugutom sila or ano pa man ang mararanasan nila. Nag-uusap-usap na po kami na sa ganitong pitsa from March 28 to April 4, hindi kami magpapadala sa inyo. So alam na po nila ang gagawin at handa po kaming magtiis para sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sagutin ko po. Mga kabibig, grabe ang mga OFW. I was so shocked sa iyang pahayag mga kabibig. Knowing na makakaapekto talaga ito sa gobyerno. Tama naman si Claire Castro. Makakaapekto ito sa gobyerno, makakaapekto dito sa pamilya, pero sinagot
ng Vice Chair ng Maisog Croatia, si Claire Castro. Nako, Madam Claire Castro, hindi mo sila mapipilit eh. Hindi mo sila mafo-force na magpadala talaga kayo. Hindi po, kasi pera nila yan, sahod nila yan, pinaghirapan nila yan. So meron silang rights whether magpadala sila or hindi. 'Di ba? So nag-usap-usap ang mga OFW at ito ang kanilang gustong gawin in support of Pangulong Duterte sa kanyang birthday talaga, mga kapibig. So hindi natin hawak ang mga isipan, hindi natin pwedeng kontrolin ang gustong gawin ng mga OFW. Ang problema ngayon, Claire Castro, kung itong Maisog Croatia, ito kung lahat ng OFW sa Maisog, sa Croatia, for example sa Croatia lang, hindi mapapadala. What if itong message na ito, itong video na ito, itong trending news ngayon, makakarating sa ibang mga OFW sa Japan, sa South Korea, sa America, at sa ilang part ng Asia, North America, South America. Ay, kung they will follow them, paano yan? Diba? Anong gagawin nyo? 8 days na walang pumapasok na remittances ng mga OFW. Anong mangyari sa ekonomiya natin? Malaking ambag ang mga OFW. Sabi ng ilan mga netizen, konti lang yung mga pro-Duterte na yan Konti talaga ang mga pro-Duterte. Hindi nyo ba nakikita sa mga videos, sa Facebook, sa social medias, na ang dami-daming mga managrally sa iba't ibang sulok ng mundo? Sa Japan, sobrang daming. What if yung mga taga-Japan na mga OFW hindi rin magpapadala? What if susunod sila kay Vice Chair Erwin sa kanyang mungkahi, hindi mungkahi, kundi gagawin nila? Diba mga kabibig? So ano ang iyong opinion tungkol dito, mga kabibig? Tama lang ba na sinagot ni Claire Castro ang gagawin ng mga OFW? Tama lang ba yung pagsagot ni Franz Castro na babala daw, or maybe concern lang si Franz Castro? Ano sa paningin yung kabibig? 'Di ba? Kasi hindi naman pwedeng i-control ang mga OFW. Kaming mga OFW, hindi pwedeng kontrolin. Meron kaming sariling sariling paninindigan. Pati ba yun kukunin nyo? Yung gusto naming gawin, gusto naming pagsuporta kay Pangulong Duterte, pati yan iko-control nyo? Ano ang iyong opinion dito, mga kabibig? In fairness, ang dami talagang nag-comment dito, nag-trending ito. Sabi dito, I fully support #OFW Singapore here. Nakaabot na sa Singapore. Yes, I support here from Singapore. Ito lang ang paraan ko ng pagsimpatya kay Tatay Digong. Malaking impact niyan sa ekonomiya ang zero remittances. Huwag maliitin ang mga OFWs dahil malaki ang ambag nila sa bansa. Naku, nagkaletse-letse na ito, mga kabibig. Talagang naku, grabe ang boses ng mga OFW, ang lawak ng scope nila. Grabe ang impact ng mga OFW, kahit nasa ibang bansa sila, pero ano ang impact nito? Ekonomiya ng bansa. Claire Castro, wala po kaming pake sa inyo. Kapag may inaapi, ganyan kami mga OFW, magkapit-bisig kaming lahat. Mahal namin si Tatay Digong, hindi ka namin iiwan hanggang sa dulo ng walang hanggan, Tatay Digong. Choice ng mga OFW, if ayaw nilang mag-remit sa Pilipinas, especially alam nila dami na itulong ng past admin sa kanila, wala ang government, pati spokesperson nila, tuluyan ang nawawala sa katinuan nila. Hindi lang po about kay PRRD ang zero remittances, para na din sa pambababoy nyo ng budget ng bansa. At sa muli, manunupil nyo ang kalayaan ng pagsalita at pagpuna. Kaya let's support the Zero Remittance Day. Pwede nga 1 month sabi ni Nede G. Seva Katoliko. Hala, may nagsuggest na 1 month daw. Huwag naman po. Tama po, masyado na nilang binababoy ang budget, especially sa education and health. Number 1 yan, mahalaga sa atin.
tayo na lang nagpapakain sa mga tamad at tambay sa Pilipinas. Naku po.